Chapter 29. I'm sorry Mr. Montemayor, pansamantalang nalipat kaming dalawa ng partner ko ng assignment kaya hindi namin ma-update sa iyo ang buong detalye ng krimen 3 months ago. Sinadya ni Damon sina Officer Gay Apa at Officer Medina sa presinto, upang alamin ang kaso ni Doc Helen Torino. Ang naging yaya ni Mia at minsan ringgam ulo sa buhay nila. Anong nangyari sa kaso ni Jocelyn Torino officers? Damon crossed his long legs in front of the officer's desk. Nakaupo siya sa sofa. Maliban sa hindi na siya natagpuan, ano pa ang bagong development sa kaso? Well, maliban sa walang direct connection kay Torino ang pagpatay ng 3 modelo ay hindi rin namin maayugnay sa kanya ang pagbaril sa asumong si Thunder at yung ruined Barbie doll. Nagkibit-balikat si Gay Apa. Are you trying to say that while we believe that Torino were behind the killings, you don't believe that she's the woman we're looking for? Nandilat ang mga mata ni Damon. Nag-aksaya lang pala sila ng oras at panahon. Listen, Mr. Montemayor, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa inyong assumption pero hanggat wala tayong direct evidence na ma-connect kay Torino, umiling ang opisyales. I'm sorry, pero, hindi natin pwedeng ibintang sa kanya ang krimen. We're looking for motives, even though it's pretty obvious. Tuldok panipik. Damon paused. Kumunat ang kanyang noo, bakit biglang nagbago ang direksyon ng kaso? These 2 officers were pinning Torino as the prime suspect, bakit naiba ang direksyon ng kaso? Yes, Mr. Montemayor, but she remains out suspect. I know how the laws work officer, alam ko na iyan. Jocelyn Torino is the criminal we're looking for. Nandoon na tayo na si Torino nga ang kriminal. She's still missing. It seems that she vanished without a trace. Or more like, somebody from the law protected her. Mariin na sabi ni Damon. Napanganga ang dalawang pulis. Mr. Montemayor, I don't think that's the case here. Tuldok-tuldok panipik. Gay Apa said. With all due respect I think that's the case officer. Imposible napaka-imposible na hindi ito mahuhuli ng authorities, to think na isang ordinaryong babae lang naman si Jocelyn Torino. Damon paused. Unless minasahe ni Damon ang kanyang noo. Unless, she is not the woman everybody is looking. Sina Gay Apa at Medina na naman ang nagtaka. Ano po ang ibig mong sabihin Mr. Montemayor? Ayaw naman sanang maging palalo ni Damon sa paningin ng dalawang pulis o kahit kaninuman. Pero ang batas minsan ay hindi patas. Sa isip niya hindi naman basta-basta ang pangalan ng nagreklamo at mga pinatay, pero bakit hindi magawang eye-connect kay Jocelyn, when obviously she's the woman they're looking for? The Montemayors were highly respected in the whole of Alabang and all of Muntinlupa areas. At common mindset na sa Pilipinas na kapag ang nagreklamo ay may pangalan o malalaking ay tao, mabilis pa sa kidlat ang tugon ng kinauukulan. Also, kapag kilalang persona ang biktima, madaling malutas ang kaso. Unfortunately, not the cases of Bethany Morales and Sandra Benigno. Kaya napaisip si Damon, mayroong kababalaghan sa pagkatao ni Torino. At ito ang dapat niyang alamin para matahimik si Maria, ang pamilya niya at para mailigtas pa ang kanyang ina na baka maging kasunod na target. Hindi alam ni Damon kung anong nangyari kay Jocelyn Torino, lumayo na ba, namatay na ba? Or wherever the hell she goes, ang importante mahuli siya, mabigyan ng hustisya ang mga pinatay niya, including Thunder at maligtas pa niya sa panganib ang kanyang ina. Tumayo si Damon, talking with these 2 officers are useless. Malalim siyang bumantong hininga. Wala bang bagong update sa development ng kasong ito? Neritang tanong niya. Well, gaya nga sabi namin, nalipat kami ng assignment kaya, and now that you're back, anong update ang dala nyo? Sa bawat segundo na lumipas ay hindi na nagustuhan ni Damon ang mang-alap pa ng balita sa mga opisyales na ito siya na lamang ang kukuha ng private investigator. S.I. Carmela, sa kasamaang palad ay nasa loob ng kondo niya nang maganap ang sunog. So, malamang naging abo na siya, kaya hindi man lang namin siya mahagilap, maliban kay Sandra Benigno. Medina said, matagal bago nagsalita si Damon. She's sorry for Carmela and she's sorry for Mia. Paglaki ng kanilang anak, malalaman din niya ang totoo, but right now, she doesn't have to know the tragic death of her mother. One last thing, officer, pwede ba akong humingi ng written record, a bibliography ni na Jocelyn Torino, Sandra Benigno and Bethany Morales?
Pagkatapos ng isang segundo na pag-iisip ay, "Okay, we will provide you the copy about them. Thank you, Officer Gayapa at Officer Medina." Walang tamang daan na tinatahak ang mga kamay ni Damon sa manibela ng kanyang sasakyan. Nagpaikot-ikot lamang siya sa buong lugar ng Muntinlupa, hanggang sa makarating siya sa isang ruined monastery. Ang monasteryo na nakatayo na bago pa man siya isinilang ay isang abandonadong monasteryo na wala sa isip na nagpark si Damon sa kabilang gilid ng kalsada sa mismong harapan ng gate ng monasteryo. Ini-imagine ni Damon ang dating majestic na gate ng monasteryo na ngayon ay sira na at nakabalot ng mga bulaklak at ng panigas na lumot. Sa worry ni Damon, isang malakas na ihip na hangin pa at bibigay na ang gate ng monasteryo. Ang harapan ng monasteryo na may mga pader na gawa sa bato ay mga bintana ng stained glass na nasira ay simbolo ng dating grandeur ng monastery. Ang mga damo ay lumaki mula sa mga bitik ng daanan at ang mga hangin na malalanghap ay nangangamoy ng pagkabulok. Maiging sinulyapan ni Damon ang gate. Nakasulat sa kandadong bakal ang mga salitang, "No trespassing, strictly prohibited, end of limit," nakasulat sa bold letter. Kahit sinong baliw, hindi papasok sa abandonadong monasteryo na iyan. Damon thought. Ini-imagine ni Damon na kapag pumasok ka sa loob-loob ng monasteryo, sasalubong siguro sa iyo ang katahimikan ay nakakangit-ngit. Nakikinita niya ang mga bangko na may alikabok, na dating puno ng mga deboto, ay ngayon ay nakatayo ng walang laman at nag-iisa. Ang altar, na dating isang simbolo ng pag-asa, ay ngayon ay nasira at walang laman. Ang mga fresko na may mga kulay na nangungupas ay nagpapakita sa kisame, ang kanilang mga kulay na nababago ng panahon at pag-aabandona. Ang mga sinag ng araw ay sumasabit sa mga bintana na may mga bitik, nagbibigay liwanag sa mga cobweb na sumasabit sa mga haligi na nagkalupas. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkabulok at pag-aabandona. Umiling si Damon habang patuloy sa pag-imagine sa hitsura ng istruktura sa loob. Gusto niyang pumasok sa loob ng monasteryo. Tinawagan niya Officer Gayapa. "Yes, Mr. Montemayor," halata na kaagad ang pagtataka sa boses ng pulis. Ang pagtataka. Hindi pa lumipas ang isang oras nang umalis ang bilyonaryo, ito na naman tumawag na naman. Sa isip ni Gayapa, hindi lang naman siya ang gustong tapusin na ang imbestigasyon, kahit siya, ginagawa niya ang lahat para sa katahimikan ng lahat. "If you are asking about the bibliography of, yes, I'm asking that too, as soon as possible, officer. But right now, I have an important question." Pinigilan ni Officer Gayapa ang mapabuntong hininga ng malalim habang kausap pa si Mr. Montemayor. "Ano po iyon, Mr. Montemayor?" "I want information about the ruined monastery." Napahigpit ang hawak ni Officer Gayapa sa telepono. Ano na naman ang kailan niya sa abandonadong monasteryo? Habang hinihintay ni Damon ang sagot ng natahimik na pulis ay muling naglakbay ang kanyang diwa sa maaaring makikita niya sa loob ng abandoned monastery. Habang naglalakad ka ng mas malalim, ang mga cloister ay nagbubukas ng isang pesyo na puno ng mga wildflower at mga palumpong. Ang isang nasirang fountain ay nakatago, ang mga basin nito ay may mga bitek. Ang mga silid na dating tahanan ng mga deboto, ay ngayon ay nakatayo bilang mga silid na walang laman. Ang mga pader nito ay nagpapakita ng mga nakalimutang dasal at mga pinag-usapan na pagpapakasal. Sa scriptorium, ang mga libro na may mga pahinang dilaw ang kulay ay nakakalat, ang mga pahina nito ay nagpapakita ng mga paggalaw ng hangin. Ang bawat hakbang ay sumasambulat sa mga silid na walang laman, isang nakakatakot na paalala ng isang nakalimutang panahon. Pumikit si Damon at nang magbukas na siya ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang tila pag-ilaw ng isang chandelier. Napanganga siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nangyari iyon? Kinusot niya ang kanyang mga mata, wala namang umiilaw sa loob kundi ang huling sinag ng papalubog na araw lamang na nag-reflect sa bitik na bintana. Umiling na lamang si Damon. "What I am doing here? Mr. Montemayor, nandyan ka pa ba?" "Yes," hapyo na sagot niya. By this time, bumaba na siya ng sasakyan at lumapit sa gate. Bakit nasa loob ang kandado ng rehas na bakal? Muli siyang nakatanga at natigilan ng muling nasanagan ang liwanag sa loob ng monasteryo. Particular na sa second floor. Anong particular na impormasyon ang gusto mong makuha, Mr. Montemayor? Anything about the place? Bakit hindi ito ginawang tourist attractions?
I'm sorry Mr. Gayapa sir, siguro doon na ako magtanong sa munisipyo. Yes, Mr. Montemayor. Perhaps I can feed some information about the area. Binili yata ng isang private citizen ang abandoned monastery na iyan kaya hindi pwedeng galawin ng gobyerno. Kumunot ang noon ni Damon. Sinong bibili ng ruined monastery? Any idea kung sino ang bumili? Mr. Edmund T. Garcia. Sinamahan ko sina Linda at Robert na mag-shopping para sa kanilang magiging unang anak. December, 3 buwan pa ang lumipas at 6 na buwan na ang tiyan ni Linda. Nag-deny pa ang mga loko-loko, nang mag 3 months pala ang kambal, ay 3 months na din siyang buntis. Napagpasyahan naman nina Monica at Eman na sa January na lamang sila magpakasal dahil naniniwala ang pamilya ni Eman sa sukob bawal daw yun, may sumpa na mangyayari sa pamilya. Parang si Lola Daisy din naniniwala sa mga pamahiin. Ito pinsan bagay iyan kay Lea Roxette Sandoval Montemayor. Bilhin mo na. Tinuro ko ang isang crib na simple ngunit may matibay na kahoy na balangkas na may malambot na kulay lavender at hindi masyadong nakakaantig na tekstura ng kahoy. Ang crib ay may mababang kurbo at malinis na linya, perpekto para sa silid ng sanggol. Ang looban ng crib ay may malambot na mattress na nakahinga ng maayos at mga setting ng taas na madaling ma-access. Kapareho din ng sa kambal bagamat kulay puti ang pinili ni Damon. Siyempre mga lalaki ang anak niya. Ang mga magagandang mobile attachment ay nakadikit sa mga gilid ng crib, humahampas ng mahinang sa itaas ng lugar ng pagtulog ng sanggol. Ang disenyo ay nagbibigay ng perfect combination ng practicality and style. Para sa maayos na pagtulog ng sanggol. Maganda hindi ba? Yes, gustong-gusto ko, masayang sabi ni Linda. 2 oras pa ang lumipas ay nagbayad na si Robert gamit ang kanyang black credit card. Mauna na kayo doon sa restaurant, pili na lamang kayo kung saang restaurant ninyo pumasok. Anong suggestions mo? Tanong ni Linda kay Robert. Hindi nagpahalata na hindi niya alam kung saan kakain. Layong mukhang sosyal naman ang dating, huwag puro McDo lang at Jollibee. Doon na lang tayo sa Gonzo Gyukatsu. Ay ako kay Linda. Nakita ko ang kanyang pagkagulat. Pinandilatin ko siya ng mata upang hindi kami mahalata ni Robert na walang kaalam-alam at ignorante pa rin. Nakalimutan mo na iyong namasyal tayo at nag-Japanese food tayo. I brought you here, halika na, sige kami na ang bahala Robert. Mauna na kami sa iyo okay. Dahan-dahan kong hinayla si Linda. Okay, nang lumabas na kami sa baby's department store ay pinandilatan ako ni Linda. Ano bang pinagsasabi mo na dinala mo ako rito ha? First time ko dito Tuldok panipik, hinaan mo naman ang boses mo, baka marinig tayo ng mga tao, isipin nila na mga ignorante tayo. Ang sarap mong kurutin, syempre alam ko iyon no na hindi ka pa nakarating rito. Tuldok panipik, bakit mo naman sinabi iyon na namasyal na tayo rito? Inikutan ko siya ng mata. Gosh Linda, ayaw ko namang isipin ni Robert na magpinsan nga tayo, parehong ignorante. Oo nga no, nagsisisi ako kung bakit hindi pa ako pumayag nung time na inaaya ako ni Robert na mamasyal like maglibot sa buong Maynila. Sinabi pa naman niya na nakahanda siyang magig tour guide, ani Linda. Kasi, ibang tour ang gusto mo, sana naging wise ka. Bago ka nagpabuntis ay sinikap mong malaman lahat ng pats-ikot-sikot sa Maynila, inirapan ko siya. Aba, nagsalita ang leader. Mas nauna kayatang nag-tour at nagpatuhog kay Damon umismid siya sa akin. Iba naman kasi ang experience ko, pumunta ako ng Maynila para magtrabaho, na masukan bilang yaya. Kaya kahit nagkaroon karni ng relasyon ni Damon, priority pa rin ang trabaho ko, kaya no time magliwaliw sa Kalakhang Maynila. Ganon din Nornan ako hindi ba, naging instant yaya kaya ako ni Mia at tinulungan pa kita sa kambal, kaya paano ako magliwaliw, accept yung time na niyaya niya akong maglibot chance na sana iyon, kaya lang sa hotel kayo naglibot. Tinaasan ko siya ng kilay. Ikaw pa rin ang nauna, sumunod lang ako. Tumigil ang buntis sa paglakad at masama akong tiningnan, teka, anong nangyari? Bakit pabalik-balik na lang tayo dito sa 2nd floor, nakarating na rin tayo ng 3rd floor. Nasaan na yung Jinjitsu ma? Tinuro ko sa kanya ang escalator para sa 3rd floor pabalik, baka kasi nalampasan lang namin ang restaurant.
Inalalayan ko siya, ayaw naman kasi niya sa elevator dahil parang hinihingal siya at hindi makahinjiya dahil sa sikip at maraming tao. Anong Jinjitsu bulong ko? Ano pa, edi yung Japanese restaurants na sinasabi mo. Tuldok panipik. Pwede ba, sinabi ng Ganog Yukatsu Nasaan nga? Nagkamot ako sa aking ulo at may tumulo na pawis sa aking noo. Nakalimutan ko yata kung saang floor ang Japanese restaurants na iyon. Nag-iwas ako ng tingin sa mukha ni Linda upang hindi ko makita ang nag-aapoy na yata niyang mga mata. Buntis pa naman. Tapatin mo mga ako Maria, nakapunta ka na ba talaga rito? Baka nagyabang ka lang din kay Robert. Nakaismid na sabi ni Linda. Ang sakit na ng paa ko, nag-e-exist ba talaga yung Son Goku na restaurant na iyon? Bakit hindi mo yata alam? Hindi na maitago ang iritasyon sa boses ni Linda. This time naglibot uli kami sa third floor. Bumantong hininga ako, jahe kasi nakalimutan ko talaga kung saan iyon banda. Maria, babala ng Marteng pinsan ko, hindi ko mo at siya ang buntis ngayon. Akala mo naman ay kung sino. Akmang sasakay na naman kami ng escalator patungong fourth floor ng tuldok-tuldok. Nandito lang pala kayo. Anong ginagawa nyo rito sa third floor? Nakatitig si Robert sa amin na humawak na sa hawakan ng escalator, o handrail. Sige, pagkatapos ninyong kumain, manood tayo ng sinerna. Si Cinema ba ang nandoon sa fourth floor? Nabigla kong tanong. Yes, and offices. Sabay naming binitiwan ni Linda ang handrail. Oo, napagpasyahan namin ni Insan na tawagan ka na lang sana na dumiretso sa cinema at dalhan kami ng pagkain. I swear hindi ko tinitigari ang pinsan ko dahil sa gilid ng aking mata, nakikita ko ang nag-uusok niyang ilong. Oh, really? Robert knitted his brow. Ako kasi ang tumawag sa iyo, love. Hinawakan ni Robert ang bewang ni Linda. Pero hindi mo sinasagot kaya nag-worry na ako sa inyong dalawa. Hinanap ko na lang kayo. We're sorry Robert. Patay mali siya kung sabi. Nag-order na kasi ako doon sa Gansog Yukatsu, ba't ba kasi kayo dumiretso dito? Haha, galing ka na doon. Hinuhuli ko si Robert, nagbabasakali ako na mabanggit niya kung saang floor iyon. Nakakahiya naman, minsan nga lang magyabang nang hindi sinasadya, na karma agad. Right, thanks Robert, gutom na at pagod si Linda. Let's go then, love. Saka ko lang sinulyapan si Linda, hindi may pinta ang kanyang mukha. Gusto kong tumawa pero, natatakot akong magwala siya kaya nakazip na lamang ang bibig ko. Ang Gansog Yukatsu kasi ay kilala sa kanilang deep-fried barbecue mix kaya ito sikat sa Mall of Asia. Balak ba talaga ninyong manood ng sine? No, sabay naming bigkas ni Linda. Robert smirked. Sa palagay ko, may idea na siya na pareho kaming naligaw kanina ni Linda. Ayaw lang niyang magpaalata para hindi maging awkward sa aming dalawa. Nakakahiya talaga. I made a promise to myself na magliwaliw na ako kasama ang kambal at si Damon sa Kalakhan ng Maynila, para hindi naman ako ganito ka-inosente. Nagpahid na ako ng table napkin. Thank you for this lunch Robert, I'm stuffed. Hinimas ko pa ang aking tiyan sabay tayo. Where are you going? In the bathroom, do you need company? Tanong ni Linda na bahagyang umismid. No thanks. Pakainin mo na lang si Lea Roxette, kanina pa yan nagugutom. Ito, impossible naman na maliga pa ako rito, bawat floor ay may comfort room kaya safe ako rito, I'm sure about this. Sa unahan nga ng Japanese restaurants ay may comfort room. Lumiko ako at pumasok sa right side kung saan ang crib for women. Sa kabilang side nito ay men's comfort room. Pagkatapos kong may rouse ang tawag ng kalikasan ay mabilis kong inayos ang buhok ko, nagpolvo ng konti at lumabas na. I need to go back home. Namimiss ko na sina Austin at Aiden. Si Monica at Mommy ang nagbabantay sa kanila. Minsan ay ina-assist sila ni Ginang Dolores. Ganito pala pag isang ina. Hindi na napakali kapag nalalayo sa anak. Ops, hawak ko ang aking ulo dahil ramdam ko ang malakas nitong pagbangga sa matigas na bagay. Dahil napayuko ako, nakita ko na may dalawang sapatos tao pala at lalaki pa ang kabanggan ko. Mabilis akong nagangat ng tingin, upang humingi ng tawad sa lalaking nagsorry na sa akin. Hey, ikaw lang pala Robert. Hinampas ko pa siya sa balikat dahil pa suspense pa ito.
Hindi ako pinuna ng mabangga ko siya o ako ba ang nabangga niya, where's Linda? Malakas akong napasinghap ng maklaro ko ang lalaki sa harap ko. Why you're not him? Mahina kong sabi. Napamaang ako dahil sa sobrang gulat. Kamukhang kamukha ni Robert ang lalaki, bagamat an older version. He could pass as Robert's older brother or, Muli akong napasinghap ng mapagtanto ko na wala nga palang ama si Robert na kinilokan. Is this man, ang lalaki bang ito ay inistima ko ang lalaki mula ulo hanggang paa. Matangkad, just like Robert. Same eye color na brown ash, same body physique, same nose, same face structure, same hair, same eyebrow, same mouth. Ang hindi nila pagkapareho ay ang kanilang skin color. Maputi si Robert kagaya ng kanyang ina na si Monica. Samantalang ang lalaking ito ay kulay brown at ginto. I'm sorry, nagtaas ng kahay ang lalaki at akmang tatalikod na nang tawagin ko siya. Wait, are you Robert's father? Another 3 months had passed since I called Officer Gayapa and asked about the abandoned monastery. Ang information na binigay niya sa akin ay hindi naman masyadong nakatulong dahil ang pangalan na binigay niya na bumili ng property na si Edmund T. Garcia, ay palbi na bago ito namatay ay iniwan niya ang pamamahala sa ruined monastery sa kanyang anak na hindi naman binanggit ang pangalan. I chuckled when she said, iniwan ang pamamahala ng monastery sa anak, really? Wala namang pagmamahala ng monasteryo na iyon, it's crumbling Han, maybe they were thinking of rebuilding the monastery. I didn't know why I have this urge to investigate the monastery. Parang may kung anong magnet na humihila sa akin upang alamin ang tungkol doon lalo na nang makita ko ang pag-ilaw sa second floor ng monastery. Kung abandonado ang monasteryo, bakit may ilaw? Isa ito sa pumukaw ng aking interes kaya tinawagan ko ang private investigator upang maayos at matahimik na ako. My thoughts went back to the conversation I had with Private Detective Barry Limos. Napag-usapan namin ang tungkol sa kaibigang modelo na nag-introduce kay Carmela kay Jocelyn Torino. It was Bethany Morales. My hand flipped to the pages of files I have asked from the police department. Sinulyapan ko ang file tungkol kay Sandra Benigno, ngunit wala akong makita na pwedeng lagnay sa kanilang dalawa, upang magkaroon ng motibo si Jocelyn na sunugin ang modelo. My thoughts went back to Bethany Morales and Jocelyn Torino. Si Bethany ang nagdala kay Jocelyn kay Carmela. It could only mean one thing, if they are not close, then at least, they're friend of some sort. So, why kill the model? Ano ang koneksyon nilang dalawa? Binuksan ko at binasa ang file ni Bethany Morales. Ang kanyang buong pangalan, address, parents' name, profession, edad. Nanlaki ang aking mata nang makita ko sa ibaba ang pangalan ng mga naging karelasyon niya. Just Oni Torino. Sa police profiling of a certain murder case na hindi pa nalutas, doon nabilong ang file ni Bethany. Just Oni Torino. Torino. Lumunok ako ng laway. Sino ang Just Oni Torino na ito? Anong kaugnayan niya kay Jocelyn? Mabilis kong kinuha ang file ni Jocelyn Torino. Tuldok. At dito ako namangha nang mabasa ko ang pangalan ni Just Oni Torino. Kung pagmasdan ko ang kanyang profile, ang kanyang features, makikita ang malaking pagkakahawig nilang dalawa. Tinawagan ko kaagad ang aking private investigator at sinabi ang ukol sa aking nadiskubre nang may baba ko na ang aking cellphone ay nagpatuloy ako sa pagbasa at pag-anay sa files na aking nakuha. Gusto kong mapatunayan kina Officer Gayapa at Officer Medina na si Jocelyn Torino ang hinahanap namin na salarin. Less than 5 minutes agad na tumawag si Detective Barry Limos confirming my doubts. Magkapatid nga si Jocelyn Torino at Just Oni Torino and he's dead. Nagkaroon ng relasyon sina Just Oni Torino at Bethany Morales, dahil dito. Nakilala ni Bethany si Jocelyn. Sa kalaunan, napansin ni Bethany na may malalang mental illness, an MDD or Major Depressive Disorder, Severe Depressive Disorder. Pansarang panaklong tuldok. I think Mr. Montemayor, this is the major motive why Jocelyn killed Bethany. Paghihigan. Yes, Mr. Montemayor. Any update about the late Edmund T. Garcia? Tanong ko sa detective. Oh, the private citizen who bought the monastery. Now I understand kung bakit malakas ang hila ng monasteryong iyan sa iyo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin ni detective.
Alam mo ba na ang T na initial ni Edmund Garcia ay Torino? Oh my! Bakit kaya hindi ko naisip? Bumilis ang aking hininga. Hindi ba inisip mo na baliw lamang ang papasok sa monasteryo, Mr. Montemayor? Well, yes. And I say you're right. Tama naman ang iniisip mo. Hold your nose, masashock ka sa sasabihin ko. Mr. Edmund T. Garcia is the grandfather of Jocelyn and Gestone Torino. Ang monasteryo ay ipinagkaloob ni Mr. Edmund kay Elisa Torino Garcia. Sino naman ang Elisa Torino Garcia na iyan? Tanong ko. Anak ni Edmund Torino at asawa. What? Nabigla ako sa kanyang sinabi. What do you mean by that, detective? I mean to say, Jocelyn Torino and Gestone Torino are the product of incest relationship, dahil ang ina nina Jocelyn at Gestone ay, wait. Detective, I'm sorry, gusto ko lang iklaro, hinilot ko ang aking ulo. Please explain again. This time ay nakinig na akong mabuti sa kanyang sinabi. Okay, magsimula tayo, makinig kang mabuti. Si Edmund T. Garcia ay ang lalaking bumili ng ruined monastery at ginawang tahanan sa loob ng maraming taon. Tuldok panipit. So you mean to say mayroong manirahan sa loob ng monasteryo? I'm sorry, detective. Humingi ako ng sorry nang natahimik si Limos, gusto nga pala niyang ipaliwanag isa-isa ang sitwasyon. Right, again si Edmund T. Garcia ay siyang may-ari ng ruined monastery. Mayroon siyang kasamang anak na babae na ang pangalan ay Si Elisa Torino Garcia na ginawa niyang asawa. Ang pagsasama nina Edmund at Elisa ay nagbunga ng dalawang anak sina, Jocelyn at Gestone Torino. Sa makatuwid, ang ama nina Jocelyn at Gestone na si Edmund ay kanilang lolo din. Both Gestone Torino and Jocelyn Torino are the product of incest relationship. Oh my God! I muttered under my breath. Yes, Mr. Montemayor. And regarding your question na may nakatira sa monasteryo. Yes. In fact, hanggang ngayon. Are you sure about this, attorney? 100% sure, though, hindi tayo pwedeng pumasok sa property unless mahuli mo ang paglabas-masok ng mga nakatira roon. Tell me, detective, buhay pa ba si Elisa Torino Garcia? At kung buhay pa siya, nasaan na siya? Layong sinabi mong nakatira doon sa monasteryo, kasama ba sina Jocelyn at Gestone? And since patay na so Gestone, sina Jocelyn na lang ba ang nakatira doon ang kanyang ina na si Elisa? And lastly, ano ang gagawin natin para mapasok ang monasteryo? Damon, nagulat ako sa sigaw ni Maria na humihingal na pumasok sa opisina. Anong ginagawa niya rito? Kahit gaano pa ako ka-excited na malaman ang misteryo at ugat ng pagkatao ni Jocelyn Torino, hindi ko pwede na ipagwalang bahala ang humahanggos na si Maria. Detective Limos, pwede bang tawagan na lang kita ulit? Sure, Mr. Montemayor. I turned off the phone. Maria, anong nangyari? Akala ko ba ay kasama mo sina Robert at Linda na nag-shopping? Yes, nag-shopping nga kami at alam mo ba kung sino ang nakita ko doon sa mall? Nanlaki ang mata na paliwanag niya. Sino? Robert's father. What do you mean, Robert's father? Sa mall may nakabanggaan ako na lalaki, I even thought it was Robert. Pero hindi iyon si Robert kundi older version ni Robert. Kung makita mo lang, Damon, kahit sino makapagsabi na ama siya ni Robert. The resemblance is so uncanny. Did you ask his name? Lalong lumakas ang aking duda na si Robert nga ang nakita ko, hindi kasi siya sumagot, tinitigan lang niya ako. Sinabi mo ba kay Robert ito? No, mabilis na sagot ni Maria. It's awkward kung sasabihin ko sa kanya iyon. Mula noong manirahan ako sa mansion ay hindi naman pinag-usapan ang tungkol sa ama ni Robert. Ayaw kong masira ang kanyang araw, hindi ko alam kung natutuwa siya o magagalit. Besides, hindi naman ako sinagot ng lalaki. Tinitigan lang niya ako at tinalikuran. Sabi ko kay Robert at Linda na ihatid muna ako rito sa opisina mo dahil hindi ako nakatulog sa nakita ko. I need to tell you this, hindi ba? Sinabi mo sa akin na ang taong nakita mo sa reception ng kasal ay ang ama ni Robert. Damon, bumukas na naman ang opisina ko at pumasok si Monica. Totoo ba? Ang alin? Nabigla kong tanong, ang tungkol kay sa kanya. You mean, yes, Carlos? Natigatol na tanong ni Monica. Totoo bang nakita mo sa reception ng kasal nina Linda at Robert si Carlos? Mahinang sabi ni Monica. And now,
Nakita sila ni Maria sa mall. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Carlos? Monica, calm down, nilapitan ko siya at pinaupo sa couch. For someone na engaged na, nakapagtataka naman ang kanyang reaksyon. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi ko siya naabutan. It's been 3 months, hindi ba? Hindi ko na siya nakita ulit kay hindi ko na rin sinabi sa iyo. Besides, you are now engaged to my friend, mariin kong paliwanag sa kanya. Bumantong hininga si Monica. I'm sorry love kung sinabi ko kay Monica ang tungkol sa ama ni Robert but I think Monica needs to know the truth. Bakit Monica? Bakit ka nag-alala tungkol kay Robert? Hindi kumibo si Monica sa bagkus ay umiyak siya. I don't know Damon. Tuldok. I don't know but I need to talk to him. I need closure, she sniffed. It's been a long time, but still, hindi niya deserve ang nangyari sa kanya sa mga kamay ni Mommy. Alam mo yun Damon, marami akong gustong itanong sa kanya. Marami akong gustong malaman kung anong nangyari sa kanya. Tapatin mo nga ako Monica, may nararamdaman ka pa ba kay Carlos after all this time? Are you still longing to see Carlos because you still have feelings for him? I don't know Damon, I don't know, umiling si Monica, pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko lang may dapat akong ipaliwanag sa kanya. Gusto ko ring alamin kung anong nangyari sa kanya. At gusto kong malaman kung alam ba niya na may anak kami. Hindi mo ba nasabi kay Carlos na buntis ka? Maria asked. Hindi na kami nagkita pagkatapos mahuli kami ni Mommy Monica paused. Tandang-tanda pa niya ang araw na nahuli sila ng kanyang ina sa hotel. Pinagsaluhan nila ang init ng kanilang pagmamahalan. I'm sorry niyakap ni Maria ang bayaw nang makita niya itong umiyak, hindi mo na kailangan na sabihan at sagutin ako Monica. Pasensya ka na, nag-alala si Maria dahil umiyak si Monica. I'm sorry sis, pasensya ka na sa tanong ko. Hindi naman sa pinangunahan kita, but I mean, you are engaged to Emma nagkibit balikat si Damon. I mean, ikaw na ang bahala. The next time I saw him, sisikapin kong makausap ko na siya. Yes brother, alam ko ang ibig mong sabihin. Nag-aalala ka sa amin hindi ko naman sukat akalain na mahulog ang loob ko kay Eman. For 22 years, hindi ako nagkaroon na kaugnayan sa opposite S**X. Never, si Carlos lang ang nilalaman ng puso ko. But Eman suddenly changed the beatings of my heart. So, brother just trust me. I just wanted to talk to Carlos and introduce our son to him, after all he's Robert's father. Lumunok ng laway si Monica. Marami nang nangyayari sa kanilang buhay baka may asawa na si Carlos. 22 years are long enough to remember the pain and the failed circumstances of their relationship. Inistima naman ni Damon ang mga sinasabi ni Monica. Tumanggaw-tango na lamang siya. Hindi niya mabasa kung anong mangyayari sa kanilang pagtatagpo leon ay kung magkita pa nga sila. Let's see, I mean, maraming taon na ang lumipas. Kapwa marami nang nagbago sa buhay ninyo, Monica. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyari sa buhay ni Carlos. You never really can tell what will happen next. Mommy, yes, Rob, kadalasan ito ang tawag ni Mommy sa akin. May kailangan ka ba? Pinasok ko siya sa kanyang silid nang dumating na siya mula sa opisina ni Uncle Damon. May itatanong po ako sa iyo and I hope you'll be honest with me. Ngumiti siya ng tipid. What about? Gusto ko na pong malaman ang tungkol sa aking ama. Nakita ko ang pag-awang ng labi ni Mommy. Simula nang magkaroon ako ng kamalayan, hindi ko pa nakikita ang aking ama. Hindi pa rin ito nabanggit ni Mommy, though, I remember her telling me na paglaki ko, sasabihin niya ang tungkol sa aking ama. I'm sorry, Mommy, kung ayaw mong sabihin, okay lang. Sabi ko nang makita ko ang pagkalungkot ng kanyang mga mata. No, anak, it's okay. Karapatan mong malaman ang iyong pinagmulan, lumunok ng laway si Mommy. Sumenyas siya na umupo ako sa kanyang tabi. She was sitting on the edge of the bed but she stood up, tumayo siya at umupo sa couch. Sit down, inaanyayahan niya ang anak. Ang dami ko ng kasalanan sa iyo Robert. Iniwan kita noon, namuhay ako sa Amerika na parang dalaga at walang anak. Iniwan kita sa Pilipinas na nag-iisa, walang ina at ama. Nagulat ako sa mabilis na pag-iyak ng masaganang luha ni Mommy.
Mommy, kung ayaw mo pong, no, anak, it's okay, panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa iyong pagkatao. Maybe, this is the right time. Nag-asawa ka na lang pero hindi mo nakilala ang iyong ama. Himutok ni Mommy. Thank you, Mommy. Akala ko ay hindi na ako magtatanong ukol sa aking Arna dahil wala rin kayong binanggit sa akin. Tuldok panipik. I'm sorry, please forgive me. Sasabihin ko ng diretsahan ang mga nangyayari noon. Ang iyong ama ay hindi masyadong pinalad sa buhay na kagaya natin. Bagamat masipag ang pamilya nila at nagsisikap naman itong makatapos sa pag-aaral. I swallowed hard as I listened to my mother's tale. Seems like a classical love story of a hopeless romantic love. To make the story short, hindi siya nagustuhan ng grandma mo, gumawa siya ng paraan upang mapaghiwalay kami. Carlos, is that my father's name? Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng init sa aking puso nang marinig ang pangalan ng ama ko. Nakaramdam ako ng biglaang pangungulila. Kay tagal ko nang gustong marinig ang pangalan ng ama ko, in fact, inaasam-asam ko ang magkaroon ng ama at ina noong nag-aral pa ako sa elementary hanggang high school. Lihim kong inaasam-asam na magkaroon ng mga magulang na dadalo sa mga school activities ko. Bagamat hindi ako pinabayaan ng lola at lolo ko, hinahanap-hanap ko pa rin ang aking ina at ama. Yes, Robert, si Carlos Tahan Langit, iyan ang totoong pangalan ng iyong ama. Anyway, lihim kaming nagkikita ni Carlos. Hanggang sa nahuli kami ng lola mo, bamantong hininga si Mommy. Wala ka man lang bang larawan sa aking ama, Mommy? I'm sorry, sinunog lahat ng lola mo ang alaala ng iyong ama. Mana ka sa kanya, anak. Mula ulo hanggang paa, tanging skin color lamang ninyo ang kaibahan, she smiled. Anyway, galit na galit sa akin si Mommy. Galit na galit rin siya kay Carlos. She stopped as I thought she was reminiscing from her past memories with my father. She opens and closes her mouth as if she was going to say something, but then decides against it. Nabuntis ako at ikaw yun, masaganang luha na naman ang nakita ko sa aking ina. You are the greatest happiness I have, Robert, kaya nga patawarin mo kung iniwan kita at pumunta ako sa Amerika. Maliban sa kagustuhan iyon ni Mommy, part of me wanted to stay away from the country, hoping to forget your dad na naglaho na lang na parang bula, she sniffed. Mommy, is the only word that came out of my mouth. Uminit ang aking mukha. I don't know what to say. Grandma Luz, siya ang malaking hadlang sa pagmamahalan ni na Mommy and my father Robert kun sa bagay, kahit kay Uncle Damon at Maria hadlang si Grandma. She asterisk T. Nahihiya ako sa aking sarili. Minsan kong nilalay si Maria dahil sa kanyang kahirapan, not knowing na mahirap din ang ama ko at nilalalit ng lola ko. Mapapatawad mo ba ako, anak? Niyakap niya ako ng buong higpit. Niyakap ko si Mommy, pagkatapos ay dahan-dahan ko siyang inilayo mula sa pagyakap sa akin, hinawakan ko ang kanyang dalawang balikat. Mommy, wala kang kasalanan. Hindi ako galit sa iyo, hindi ako nagdaramdam sa iyo. I'll admit, na gusto ko nasa tabi ko kayo ng ama ko. But now that you're telling me the truth, naunawaan ko po. Oh my baby, niyakap na hamon niya ako. Thank you my son for your understanding. I was curious to know one more thing kaya nagtanong ako sa kanya kung halimbawang babalik pa ang aking ama at lalapit sa iyo, kakausapin mo ba? Yes, in fact, gusto kong makausap ang iyong ama, dahil aaminin ko man o hindi. Si Lola Muluz ang dahilan ng aming paghihiwalay at masasabi kong hindi maganda ang nangyari noon. Rob, feeling ko, kailangan ko na makiusap siya at makahingi ako ng tawad. Mommy said, are you willing to meet your father, if ever na mag-reach out siya? She asked. Yes, Mommy, tipid kong sagot. And I'm sorry for what happened to your relationship with my father. Nang lumabas na ako ng silid ni Mommy, ay hindi ko maiwasan ang malungkot para sa kanya. Para sa aking ama at para na rin sa aking kabataan na, namiss na walang kinulakan na ama at ina. Ang laki pala ng kasalanan ni Lola Luz sa aking ama at kay Mommy. Matapobre siya, pero hindi ko akalain na maranasan ni Mommy ang kabiguan dahil sa aking lola. Noong bata pa ako, tinatanong ko pa si Grandma kung bakit wala sa tabi ko sina Mommy at Daddy. Ang sabi niya ay nagtatrabaho si Mommy sa Amerika. Sinabi niya na patay na ang aking ama bago pa man lang ako naisilang mula noon, hindi na rin ako nagtatanong pa.
Malungkot ako nang sabihin iyon ng lola ko. Minsan lang umuwi ng Pilipinas si Mommy kaya nos anay na rin akong sina Grandma Luz at Grandpa Rogelio ang nag-alaga sa akin at mga kasambahay. Robert, Apo. I tense when Grandma calls me. Babalik na sana ako ng second floor para puntahan ang aking asawa, how are you? Kumusta ang pagsa-shopping ninyo ni Linda at Maria? I turn around and smile at her. Inisip ko na si Grandma Luz ang babaeng nag-alaga sa akin ng kapwa ako ewan ni na Mommy and my father. Inisip ko rin na ang babaeng kaharap ko ngayon ay ang babaeng nagluluksa sa kamatayan ni Grandpa. Winaksi ko ang isipan na ang kaharap ko ay isang matapobreng babae na siyang naging dahilan ng pangungulila ko noon ng magulang. Winaksi ko sa aking isipan na ang babaeng kaharap ko ay masama ang ugali, ang inisip ko ay ang kanyang pagbabago. Malaki ang pagbabago ng ugali ni Grandma. Sa huli, tinanggap niya si Maria at Linda, at ito ang mahalaga ang na-realize niya ang kanyang pagkakamali. Yes, Grandma, pwede mo ba akong samahan sa mausoleum? Namimiss ko ang grandpa mo sure, Grandma sure. Chapter 30. Huwag, tama na po. Tama na po, maawa po kayo please. Tama na po Chung. Mommy, gising, nanaginip po kayo. Niyugyug ko ang balikat ni Mommy gabi-gabi ay parang tumitindi ang kanyang panaginip. Gising po kayo, Mommy. Napabalikwas ng bangon si Mommy. Ha! Nandilat ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. And then I feel it, the warmth liquid on my shoulder bahagya kong nilayo ang aking sarili sa kanya at nagtama ang aming paningin. Mom, you can tell me what's troubling you. Mula nang mamatay si Daddy ay palagi ka na lang nanaginip ng masama. It's been 6 months. Pero sa palagay ko ay hindi pa rin napatawad ni Mommy ang kanyang sarili. Kinakain pa rin ng konsensya ang kanyang puso. Mom, you have to let it go. Bahagyang gumaralgal ang tinig ko nang pumasok sa isipan ko ang mabait kong ama. Nakikinita ko ang alaala ng aking ama na kahit sa kabila ng ugali ni Mommy, sinabi pa rin niya sa amin ni Damon na huwag kaming lalaban sa aming ina. Minsan kaming nagalit kay Mommy, hindi namin itinatanggi iyon. Both my older brother and me are suffering from a hirtosh because of her. Naging rebelde kami ni Damon dahil sa kanya pero, hindi namin siya kayang itakwil ni Damon, lalo na ngayon na vulnerable na siya. Isa pa, humingi nang siya ng tawad. And this time, for real na ang kanyang pagbabago. Monica, nahihirapan akong tanggapin ang pagkamatay ng daddy mo, dahil sa hindi naman maitatwa na naging sanhi ako kung bakit siya namatay, humikbi si Mommy. That was 6 months ago, you have to let it go. I'm trying kaya lang, kinakain pa rin ako ng konsensya. Namatay si Rogelio na hindi niya nakikita na nagsisisi ako. Ang pagsisisi na hindi pakitang tao, hindi ko na maipakita sa kanya na totoong nagsisisi na ako. It's too late for me, Monica, tuluyan ng humikbi si Mommy. Pinagmasdan ko ang kanyang pagdadalamati. Nakita ko na nagpahid siya ng pawis at luha. I understand what you have been through Mom, but I'm thankful that you realize what you have done and tried to correct and change yourself, hindi pa naman huli ang lahat Mommy. Nandito pa naman kami magkasama ni Damon para sa iyo. Kahit pa anong gagawin mo, hindi na maibabalik ang buhay ni Daddy. At para matahimik ka, you should know na hindi natin saklaw ang buhay ng tao, nagkataon lang din na kinuha na siya ng Diyos, nung araw na iyon. Kaya kahit ano pang gawin mo, hindi mo yun pwedeng pigilan. Sumandal si Mommy sa headboard. Sinulyapan niya ang orasan sa dingding. Maybe it's not too late to tell you a story, ani niya. Do you want to hear it? Do you want to hear a story from me, just like the old days? Pinahid niya ang kanyang luha. Ngumiti ako na nagtataka, but maybe she just needs someone to listen to her tale. Yes, Mommy, matamis kong ngiti. May isang mayamang babae na umibig sa isang mahirap na lalaki. Sa bungad pa lang ng kwento ni Mommy, parang ayaw kong makinig. She seems to be retelling my love story with Carlos. Nagpatuloy siya sa pagsandal sa headboard, ako naman ay nasa gilid niya. Nakaupo din sa gilid ng kama. Mahal na mahal ng mayamang babae ang pobreng lalaki. Lahat ng luho ng lalaki ay ibinibigay niya,
kasama na ang pagsadjap ng kapamilya ng lalaki, sa kanya na umasa ang buong angkan ng lalaki. But the kind rich woman doesn't care at all. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligayahan ng lalaking mahal niya. Nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na babae, bago na-realize ng mayamang babae na niloloko lamang siya ng maralitang lalaki. Pinukaw ang aking puso sa kwento ni Mommy. Naging interesado ako sa pakikinig. Dahil lahat ng luho ng lalaki ay nasususnod. Naging abusado ito, maging ang kanyang pamilya naging tamad at umaasa na lamang sa kayamanan ng mayamang babae. Dito na nakialam ang pamilya ng mayamang babae, particular na ang mga magulang ng babae. Binabalaan nila ang kanilang anak na tanggalan nila ito ng mana kapag hindi nito iniwan ang lalaking abusado. Ano po ang nangyari? Tanong ko kay Mommy nang sa worry ko ay nahirapan itong magsalita. Nadala ako sa kwento at nagalit ako sa lalaking iyon sa kwento. Nang malaman ng lalaki at ng pamilya nito na wala na silang mahuthot na yaman sa babae ay inaapi na niya ang kanyang asawa. Pinilit pa at inutusan ng lalaki na lumaban sa kanyang mga magulang ang asawa at puwersahan na kunin ang mana. Ngunit nakapagdesisyon ng mga magulang na turuan ng leksyon ang mayaman nilang anak na babae dahil sa hindi nito kayang iwan ang manggaamit at walang utang na loob, na lalaki. Mommy paused. Nakita ko ang mamasa-masa nitong mata. Ngunit bilang magulang, hindi kaya matiisin ang anak, binigyan ng chance, hiniling ng mga ito na sumama na lamang ito sa Amerika kasama ang kanyang 12 years old daughter upang ibalik nila ang kanyang mana. Pumayag ang mayamang babae sa sinabi ng kanilang anak. Ngunit nang maibalik ang yaman ng babae ay hindi pa rin ito sama-sama sa kanila, hindi rin niya iniwan ang kanyang walang kwentang asawa. Frustrated, umalis ng tuluyan ang mga magulang ng mayamang babae patungo sa Amerika at iniwan ang kanilang anak na nabaliw sa lolo-loko at masamang lalaki na iyon. Sa pagkakataong ito, wala nang makuha ang mayamang babae dahil wala na ang kanyang mga magulang, wala na rin itong mana niya, pinabayaan na naman ang mayamang babae sa piling ng lalaking lasenggo. Ang 22-year-old na anak nila ang naging saksi sa kasamaan ng lalaki. Pinagbuhatan na ng kamay ang kanyang asawa dahil useless na ito at wala na silang makuha. Iniwan ng mahirap na lalaki ang kanyang asawa at ang kanilang 12 years old na anak na babae. Kawawa naman ang mag-ina, umibig lang naman siya pero sa maling tao siya natangay, sayang hamon hindi ko maiwasan ang magbigay ng opinyon. Nang iwan na ang kanyang ina ng lapastangan na lalaki ay nagkasakit ang ina at sa di kalaunan ay namatay. Naiwan ang bata managpalaboy-laboy sa kalsada hanggang sa may isang alin na naawa sa kanya, isang vendor, kinupkup niya ang bata. Ngunit sa kasamaang palad, nagalit naman ang kinakasamang lalaki ng vendor na kumupkup sa kanya. Sinasaktan ang bata ng asawa ng vendor. Pinilit na magtrabaho sa murang edad. Pagdash at arak sa gabi at pagtatrabaho sa umaga ang ginawa ng kawawang bata para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Mula noon ay sinumpa ng bata ang mga mahihirap, mariin akong tinitigan ni Mommy. Sa huli, nakapag-asawa pa rin ng matino ang batang babae. Isang mayamang lalaki na tinanggap ang katauhan ng batang babae, bilang isang street rat. Titig na titig sa akin si Mommy. Ngunit ang batang babae ay sumumpo na kung magkakaanak sila ng kanyang asawa, hindi niya ito hahayaan na iibig sa mga mahihirap na tao kagaya ng nangyari sa kanyang ina. Inisip ng bata na ang mga mahihirap ay inutil at walang silbi. Matigas ang tinig ni Mommy, subalit na malisbos ng masagana ang kanyang luha. So, you si Monica? Inabot ni Mommy ang aking kamay. Leon ang dahilan kung bakit ayaw kong mahulog kayo sa mga mahihirap na kagaya ng nangyari sa aking ina. Umibig sa walang kwento kong ama at sa mga linta niyang pamilya. Malakas akong napasinghap sa huling sinabi ng aking ina. Mommy, what do you mean? I widened my eyes and dropped my jaw. Don't tell me that the story. Tumango tango ang aking ina. Yes, Monica? Yes. This is my life story. Ito ang kwento ng buhay ko. Kung naaalala mo pa na minsan aking tinawag na street rat ng daddy mo. That was true, dahil sa pagkakaalam niya, mahirap pa ako sa daga ng matagpuan niya. Minsan naging palaboy-laboy, walang ina walang ama. Totoo ang sinabi niya na tinanggap ako ng kanyang pamilya. Pero, hindi niya alam ang tunay kung pinagmulan hindi ko na rin sinabi sa kanya ang totoo. Mang matapos na ang kanyang pagsalaysay ay hindi pa rin ako tumigil sa paghikbi. That was my mother's story.
She's been abused, her mother was abused. Mommy, I'll give mother the most sincerest hug ever in my life as I whip in her shoulders. Hindi ko alam, hindi namin alam mommy. Why you didn't tell daddy? Why you didn't tell us? Ang kanyang pagiging matapobre, ang kanyang ipinapakitang ugali ay bunga pala ng isang mapait na karanasan. Mommy, ang tiyong ba na binabanggit mo sa itong nightmare ay ang lalaking kinakasama o asawa ng kumupkop sa iyo na vendor? Yes, tugon niya sa mahinang boses. Binitiwan ko siya at bahagyang inilayo ang kanyang mukha sa akin. Nagtama ang aming paningin, my mother, this poor soul, she was just trying to protect us, but she forgets one thing. Every person has a unique personality and everyone is different, hindi lahat ng tao pare-pareho. Mommy, I'm sorry you've been through to hell, she cut me off. I've been through to hell and back, because I was wrong to put my anger on Carlos. Mali ako Monica, hindi ko dapat nilalahat I'm sorry. Nang matapos nang sabihin ni Monica kay Damon at sa kanyang anak na si Robert ang tungkol sa kanilang Mami Luz Diminda, ay hindi napigilan nina Monica at Linda ang umiiyak. Kasama sila sa kinausap ni Monica tungkol sa pag-aniin ni Madam Luz sa kanyang itinatagong lihim The Mask Has Fallen. Sa likod pala ng kanyang istriktong katauhan. Sa likod ng kanyang pagiging matapobre, lies the abused and traumatic experience of her childhood. She's been abused, Damon. Lumaki si Mommy na may takot dahil sa araw-araw niya na nakikita ang dinanas ng kanyang ina sa kamay ng salbahan niyang ama. Umiiyak kasabi ni Monica, why she didn't tell us, bakit hindi ito alam ni Daddy? Namumutla na tanong ni Damon. His heart bleeds for his mother. Habang iniinsulto nila ni Monica si Madam Luz Diminda, literal pala ang ibig sabihin nitong na I'm doing this for your own good. Tumatak sa isipan ni Madam Luz Diminda ang kinahinatnan ng kanyang ina na umibig sa mahirap niyang ama. Nagdusa, sinaktan, inapi, iniwan hanggang sa nagkasakit dahil sa kalungkutan at tuluyan ng namatay. Mommy, hinawakan ni Robert ang kanyang ina sa balikat at tinitigan ang kanyang mata. Kaya pala ma'am, kaya pala hindi ko man lang kayang magalit kay Grandma. Kahit sinisigaw ng isip ko na si Grandma ang dahilan ng paghihirap ninyo ng aking ama. But, still, I couldn't bring myself to hate her. Sabi ni Robert sa tono na may diin. He said it with so much conviction. Maliban sa malapit ang loob ko kay Grandma dahil siya ang kinulakan kong ina na nag-alaga sa akin, baka ang tunay na dahilan kung bakit hindi ko siya magawang kaputan sa paghihirap ng loob mo noon ay dahil hindi naman pala likas na masama si Grandma, hind ba mom? Tanong ni Robert sa ina, he knows though, that it was a rhetorical question. They both know the answer. Where is Mommy? Damon was pacing in the living room. In the nursery room with Mia and the twins, give her space, Damon. Let her think. She told me last night, that she felt relieved now that her truth has come out. Sinabi pa niya na hindi raw gamitin na dahilan ang kanyang karanasan para mag-guilty tayo, kasalanan pa rin niya, she told me that Damon she was blaming herself. Tinaas ni Monica nagkanyang kamay sa kanyang ulo. I mean, while it's true na hindi dapat nilalahat ni Mommy ang mga tao, pero hindi ko siya masisisi Damon. Now that the truth came out, she's acting based on her experience. Umupo si Damon sa couch, sa tabi ni Monica. He touched Monica's hand. Hindi naman sa hindi ako naaawa kay Mommy Monica, but hindi rin natin kasalanan na minsan ay naging lapastangan tayo sa kanya. We don't know it. Hindi natin alam ang totoo. Malalim na huminga si Damon. Now, that Mom confessed the truth, baka sisisihin mo ang iyong sarili dahil sa hindi mo siya sinunod noon. Umiling si Damon. Monica, pinisil niya ang kamay ng kapatid. Wala tayong alam, kaya tayo sumasagot noon at lumaban kay Mommy, dahil nagmahal lang din tayo pinaglaban lang din natin ang ating mga mahal. Leon lang iyon Monica, but please don't get me wrong, I love Mommy the same as I had loved and respected her. Nagkaroon man ng lamat ang aming relasyon, I still love our mother at mas lalo ko na siyang nirespeto. Yamakap si Monica sa nakatatandang kapatid niya. S.I. Maria na nakikinig sa pag-uusap ng magkapatid ay tahimik na umiiyak sa tabi ng upuan.
Mabilis na nanimbalik ang mga karanasan niya sa kamay ng Madam. Sino nga ba ang mag-aakala na ang matapang na ina ni Damon, na may isyu sa kanilang mahihirap, ay literal naman pala na may masamang karanasan sa mahirap niyang ama at mismong pamilya ng ama nito. Nadamay lang din naman pala ang isang katulad niya at kagaya ni Carlos. Naging parte lamang sila ni Carlos sa pagiging biktima ni Madam Luz dati. Ang bigat sa loob, iyong nangyari na lahat ng sakit ng kalooban mo dahil sa magmasasakit na bato ng salita ni Madam Luz Diminda sa kanya, layong pagbili at pagyurak niya sa pagkatao niya, layong takot na nadarama niya sa mga banta ni Madam para sa kiniyang lolo at lola, hanggang doon lang iyon, hindi naman tinutuo ni Madam Luz na saktan ang kanyang lolo Alberto at lola Daisy. Si Carlos, ang hindi nakaligtas sa mga kuko ng galit ni Madam Luz Diminda dahil sa karanasan ng kanyang ina. Napalakas ang kanyang layek kaya napalingon sina Damon at Monica sa kanya. Maging sina Robert at Linda. "Baby, are you okay?" Binitiwan ni Damon ang kapatid at tinabihan ang asawa. "Damon, sweetheart, naaawa ako kay mommy," she sobbed. If we look at her perspective, as a mother, ipinagtanggol lamang niya kayo sa karanasan na kanyang kinilakan. Natatakot siyang mangyari sa inyo ang nangyari sa kanyang ina. At kaya siya naging matapang ay pinatigas lamang niya ang kanyang puso, bunsod ng hirap na. Pinagdaanan niya ng mamatay ang kanyang ina, dahil sa pag-abandona ng kanyang ama. Nahihirapan na magpatuloy si Maria sa pagsasalita. Damon flickered his eyes furiously as to avoid the tears that was about to fall, but it's too late. Hindi niya napigilan ang luha na bumagsak sa kanyang mga mata. Dinala ni Maria ang kanyang kamay sa pisngi ni Damon at pinahid ang dyuhan na nahulog mula sa mata ng asawa. Kung tutuusin, hindi naman tinutuon ni Mommy Luz ang banta sa aking lolo at lola. Tinatakot lamang niya ang mga ito, kahit na noong utusan niya si Jocelyn Torino noon na paghiwalayan tayo Damon hanggang doon lang. Kaya, sa kaibuturan ng puso ni Mommy, hindi siya likas na masama. Umiyak pa rin si Maria. "Naaawa lang ako sa kanya dahil sinolo niya ang sama at sakit ng loob, hindi man lang niya nagawang ipagtapat kay Daddy ang mapait niyang kahapon. Walang nakakaunawa sa kanya dahil hindi natin alam na tinago lang niya ang mapait na karanasan niya mula pa sa kanyang pagkabata." Bumaling si Maria kay Monica at Robert. Si Carlos ang unang nakatikim ng puot ni Mommy dahil sa kanyang bad experience with her father. Nang mga panahon na iyon, siguro malinaw pa sa kanya ang sakit ng nakaraan. Eventually in my time, unti-unti na siyang napipigilan ni Daddy Rogelio. "I'm sorry Monica, Robert, I'm sorry about Carlos too." Sa harapan ng mausoleum, hapon na nang dalawin muli ni Madam Luz Diminda ang kanyang yumaong asawa sa mausoleum. Nang bumalik na sina Maria at Linda sa nursery room ng kambal ay napansin niya ang mugto nilang mga mata halatang umiiyak. Tinanong pa niya ito kung bakit. Pero yakap ang sagot ng dalawa sa kanya. Nabigla si Madam Luz lalo na nang magpasalamat sa kanya ang dalawang babae at nangangako na mamahalin nila ang kanilang asawa. Dito naisip ni Madam na sinabi ni Monica sa kanila ang totoo niyang pagkatao. "Rogelio," she sobbed, "I don't know if it's true, I don't know if a dead loved one is truly guiding their living relative." Luz smiled. "Ang malinaw na alam ko ay iyong nabasa ko tungkol sa isang libro ng patay at buhay. Sadly, ano man ang ginagawa ng mga buhay sa ilalim ng araw ay wala nang kinalaman ang mga patay, so yeah. Hindi mo na ako maririnig pa." Pinahid ni Madam Luz ang kanyang luha. "Maybe I was wrong and it's too late to tell you my truth." Habang nakaupo siya sa bench ng mausoleum ay nakatingin siya sa crypt o libingan ng kanyang asawa. She needed to let this out. "Rogelio, I know it's too late for me to say this to you. Dahil hindi mo na ako maririnig pa. It's useless to say I'm sorry too, but I needed to let this go." She sniffed. "Mabigat sa aking puso na hindi ko sinabi sa iyo ang totoo noong nabubuhay ka pa. Sana, sinabi ko na sa iyo ang traumatic experience ko noong bata pa ako. Sana, nakontrol ko ang aking sarili, Rogelio, hindi ko sana ginawa ang pagpabugbog kay Carlos. But I swear, yung bintang nila sa akin na ako ang nagpasunog sa bahay at taniman nina Carlos, it's not true at all. I didn't go that far," tumangi Luz. Sa unahan ng mausoleum, kung saan may nag-unong kahoy na mayayabong ang dahon at mataas na puno ay may isang tao na nakamasid sa ibabaw ng puno.
The tree was 50 yards away from the mausoleum and it was outside the Montemayor's mansion. The man was holding a rifle with binoculars on it. Nagsimula nang ini-adjust ng tao ang scope. Ini-adjust niya nag-reticle sa 50 yards. He placed his cheek on the stick aligning with his eye on the stock. Nag-focus na siya sa target. So brave of her to go out alone. Kung sabagay, she's still inside the mansion's perimeter na pag-aari ng matapobreng babae na ito. The person's mind and heart spit venom and disgust habang sinulyapan sa binoculars ang target. Matatapos na ang iyong buhay, Madam Luz. Huminga siya ng malalim at nag-focus sa pag-aim, dahan-dahan niyang kinalabot ang gatilyo. As I keep the rifle still, following the target. Dahan-dahan ko nang kinalabot ang gatilyo. Pero sa kasamaang palad, nakialam ang isang ibon. Isang ibon ang biglang dumapo sa sanga where I placed the forend of the rifle. Son of a, I muttered under my breath. Napalakas yata ang pagbuga ko ng hangin, lumipad ang lintek na ibon, catching the attention of some birds who were resting on their nest. May sa demonyo ba si Madam Luz Diminda, o nagkataon lamang na bumalik ang ibon sa kanyang tahanan? Ang tahanan na pari-samantala kong pinakialaman upang matupad ang aking target. And that was it. Nasira na ang konsentrasyon ko. Nang bumaling muli ang paningin ko sa mausoleum, I saw her, the love of my life, the mother of my son. I saw her approaching her mother. My Monica, nanlambot kaagad ako sa aking sinasandalan na puno. Mula sa aking kinalalagyan, nagmistula akong makapangyarihang tao na kaya kong puksay ng pamilya ng babaeng pumuksa din sa buhay ko. Pero, may kung anong agimat ang matandang ito, hindi natuloy ang pakikipagkita niya kay Satanas. Nakita ko na niyakap ni Monica ang kanyang ina, umiiyak ito if I know, luha ng buwaya, luha ng sibuyas lamang ito. Bumaling ang tingin ko sa crypt. I wonder how did the good-hearted man die? Bakit kaya si Monsieur Rogelio pa ang namatay at hindi ang kanyang asawa? Walang problema sa bilyonaryo na si Monsieur Rogelio, mabait at hindi matapobre. Totoo nga yata na ang masamang damo ay matagal mamatay. Kung sino pa iyong kontrabida sa buhay siya pa ang nagtatagal sa mundo. Sinulyapan ko ang mukha ni Madam, gamit pa rin ang binoculars, nakita ko ang napapagod na mukha, na akala mo ay isang talunan. Malambot at nanghihina. Malayo sa matapang, taas noo at arogante na babae noon. I sighed as I lay still in the thickness of the branches above Monica. Gustong-gusto ko na siyang lapitan doon pa lang sa kasal ng aming anak at sumbatan kung bakit niya inilihim sa akin ito. Gusto ko siyang sumbatan kung bakit umalis siya ng Pilipinas at pumunta sa Amerika at iniwan ang aming anak. Bakit hindi niya ito dinala? Pero, binawi ko ang sarili kong desisyon, hindi ako nagpadalos-dalos. Gusto ko, bago ako lalapit kay Monica ay madispatch ako na ang kanyang ina. Kasama na ang mga taong pipigil sa aking gagawin. There is Damon, natural na pipigilan niya ako. After all, blood is thicker than water. At iyan ang ayaw kong mangyayari. Hanggat maari, pakaiwasan ko ang makita niya at ng sinuman na miyembro ng pamilya niya. But then, a girl who went shopping with Robert and his wife yesterday. Nakita niya ako. I cursed silently when he asked me a question. Nagmamadali akong umalis nang mapagsino niya ako. Tinanong pa nga niya ako kung ako ba ang ama ni Robert. Sit. And then my thoughts shifted to Jocelyn. I was thinking about her and I needed to stay away from her. Kailangan ko nang makalayo sa kanya bago pa malaman ni Monica na may kaugnayan ako sa kriminal na iyon. I need to stay away from her. Kung hindi lang ako nawala ng alaala noon, hindi ako ma-stranded sa maguloreg mundo ni Jocelyn Torino. Hindi ko rin naman basta-basta maitsa puwera si Jocelyn kahit na ganun siya, she's the one who guided and supported me at my darkest moments. But she's not the woman for me, obviously. She's sick and she's a psycho. Kinikilala ko pa ring utang na loob iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na rin masilayan ang aking mahal. Kung pinabayaan niya ako sa aksidente na iyon, hindi ko rin naman malalaman na may anak pala ako. I saw him, Robert. Nakita ko siya kahapon sa Mall of Asia, kasama ang kanyang asawa. Magkakaapo na pala ako. Magkakaapo na kami ni Monica. Dapat lang na magkakasama kaming tatlo ni Monica at ni Robert, kasama na ang kanyang asawa at ang magiging apo ko.
Manang-mana sa akin si Robert, lahat ng features ay nakuha niya sa akin, maliban sa skin coloring niya. Gusto kong ipaalam kay Robert na mahal ko siya at kinasabakan ko ang araw na makita siya, may akap siya at makausap siya. Ang daming tao, kasi sa reception ng kanilang kasal at nasa table pa siya ng matapobre niyang lola. Sa mall naman kahapon, hindi ko rin siya pwedeng lapitan dahil sa isip ko, ano ang sasabihin ko sa kanya. Dapat si Monica nag-una kong makausap bago pa ang aming anak. Gusto ko na ipakilala ako ni Monica sa aming anak. Naghihintay lang ako ng timing. Muli kong sinulyapan si Monica na ngayon ay tumayo na kasama ang kanyang ina. Nangangati na naman ang aking kamay para hawakan ang gatilyo ng rifle. Pero, hindi pwede. Hindi maaari. Pinagalitan ko ang aking sarili kung bakit nag-isip ako ng ganyan. Hindi ako dapat maging marahas at padalos-dalos ang desisyon lalo na at ang target ko ay kasama si Monica. Hindi muna ako bababa sa puno hanggat hindi ko sila makitang bumalik na sa mansion, parang lumundag ang puso ko nang mapadako ang tingin ni Monica sa direksyon ko. Damn! Naging maingay ba ako? I'm sure hindi ako gumalaw. Hindi ako nag-ingay. Kumaway si Monica at malapad na ngumiti. Hindi naman pala saking kinaroroonan dito sa taas ng puno nakatuon ang kanyang paningin. Nandoon naman pala ito sa ibaba bagamat same direction with the tree I was resting. Mula sa pagkabigla at sa bilis ng pagtibok ng puso ko ay galit na naman ang lumukab nito nang makita ko ang isang lalaki na lumapit sa kanya. Sa kanya pala kumaway at tumawa si Monica. My heart stopped beating when I saw the man fast approaching her and enveloped her with a tight hug and kissed her on the lips. No! Napalakas ang bulyo ko but I suddenly closed my mouth. Nanginginig ang kamay ko na nakahawak pa rin sa rifle at uminit ang aking pakiramdam nang makita si Monica na masaya, nakangiti at humilig sa dibdib ng lalaking iyon. No! Who the devil is he? How dare you, Monica? She promised na wala na siyang ibigan na iba pa, maliban sa akin. Nangako siya na hindi na siya magmahal pa kung hindi lang din ako. And I to her, nangako din ako at wala nga akong ibang minahal maliban sa kanya. Jocelyn is not the issue here. Kaya lang ako nagkaroon na ugnayan sa kanya dahil sa pagligtas niya sa buhay ko. Boo Monica, ano kaya ang alibay niya at nagmahal siya ng iba? Those eyes, the spark of her eyes, hindi ako maaring magkamali. Ang kanyang mga mata ay katulad ng mga mata niya dati noong kami pang dalawa ay magkasama. Noong hindi pa kami nahuhuli ng kanyang ina, leon ang mga mata ni Monica, may buhay at nagmamahal. Pero bakit ngayon, sa iba na ito kumikislap? Oo, nawala ako, pero hindi ko kasalanan. Ang salarin ay ang kanyang ina na sinusundan na nila pabalik sa mansion. Nanginginig ang aking kalooban, humigpit ang hawak ko sa rifle. This is bull. I need to know who is the man beside Monica. I need to know who is that man holding the smallness of her back. I have the urge to kick his ass. Suddenly, I have this feeling na mas gusto ko pa siyang unang mawala kaysa matapobre na babaeng iyon. At si Monica, sinaktan niya ang puso ko, bakit siya nag-i-enjoy na kasama ang lalaking iyon? Nakalimutan na ba niya ang sumpaan namin na hanggang sa dulo ng walang hanggan kami ang dapat magkasama? Nakalimutan na ba niya ang sumpaan namin na maghihintay siya sa akin hanggat may hininga siya? She promised me. Nang hindi ko na sila matano, dekil na sa dako na sila kung saan maraming pavement at block na nakaharang dahil sa mansion's architectural designs ay mabilis na akong bumaba sa puno. Timing din na nag-aagaw na ang dilan at liwanag. I need to go back there. Bigo na naman ako sa aking plano. Hindi lang ako bigo, nasaktan pa ako. Ang bagong discovery ko ngayon ay panibago na namang gulo sa aking isipan. Pagdating ko sa monasteryo ay nakita ko siyang nakatayo sa bungad ng secret tunnel kung saan kami dumadaan palabas at papasok ng monasteryo. Where the devil you have been? Galit kaagad na tanong niya. Not now, Jocelyn please. I'm tired and I need to rest, lalong nagalit si Jocelyn. What do you mean, pagod ka? Bakit saan ka na naman nanggaling? Actually, Carlos, may napapansin ako sa iyo. Mabilis na nagbago ang tibok ng puso ko. Hindi dapat, malalaman ni Jocelyn ang tungkol kay Monica or else, matatapos ang maligayang araw ko nang hindi pa man maisakatuparan ang plano ko. What do you mean? I asked lazily and boringly.
Napapansin ko na palagi ka nalang umaalis nang hindi nagpapaalam sa akin. See, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko nang magtagal pa sa piling ni Jocelyn. She acted like she owned me. Anong iniisip mo, Maria? Nilapitan ni Linda ang pinsan na nakatayo sa veranda sa likod ng mansion kung saan ang veranda ay nakaharap sa mausoleum sa anahan ng mansion. Oh, dumalaw pala si Grandma kay Grandpa. Tinuro ni Linda si Madam na nakaupo sa bench ng mausoleum. Han, malalim ang iniisip ni Maria. Nakatingin siya sa mga malalaking puno sa labas ng mansion's wall. Mayayabong ang mga puno na bahagyang nakadikit sa gilid ng pader. Nakatawag pansin sa kanya ang mga ibon na tila nababahala sa isang puno. Lumilipad sa palibot nito. Hey, there's Mommy too and Robert's soon-to-be stepdad. Eman, tinuro naman ni Linda ang bagong dating na miyembro ng Montemayor's family. Bumantong hininga si Maria. Binaling niya ang kanyang tingin sa mausoleum, nakita niya sina Madam Luz Diminda, Monica at Eman. Bakit ang lalim yata ng hininga mo? Nakasandal sila sa railings ng veranda. Sinulyapan ni Maria ang tiyan ni Linda. Hindi ka pa ba nahihirapan? Pwede naman na umupo tayo sa bench. Huwag na, kanina pa ako nakaupo sa loob. Ang advice ng doktor ay kailangan ko ang madalas na paggalaw, though, hindi iyong napapagod na. For exercises purposes lang ba? Kaya okay lang na nakatayo ako, I need to move my ace from time to time. Linda grinned as she touched the bump of her belly. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Muling tanong ni Linda. I was thinking about the life of Montemayors. Tumanggaw-tango si Linda. Hindi mo akalain na dalawa na tayong Montemayor. Malawak nang umiti ang pinsan. Iniisip mo rin ba ang iniisip ko? What about? Maria asked. Na habang ang tawag ko kay Madam Luz Diminda ay Grandma Mommy naman ang tawag mo sa kanya. Linda laughed. Q, anong nakakatawa? Pinandilatan siya ni Maria. Umaandar na naman ang kumag na ito. Sa isip pa ni Maria ito naman ang pinapatawa ko lang sarili natin dahil sa malungkot na eksena natin kanina. Nadamay pa tayo sa mala MMK o magpakailan na drama kanina sa living room. Muling humugot ng malalim na hininga si Maria. Bakit na naman? Alam kong nakakalungkot ang nangyari, at naintindihan ko kung bakit mas affected ka sa akin. Seryoso na sabi ni Linda. Ikaw kasi ay nakaranas ng pang-aapi ni Grandma, samantalang ako ay hindi ko naranasan. Tanggap na tanggap kaagad ako ng Madam Luz. Hindi yan ang iniisip ko, Linda, seryosong sambit ni Maria. Ang iniisip ko ay ang tungkol sa buhay ng mahirap at mayaman. Ang Montemayor ay bilyonaryo. Lahat kayang bilhin. Pero, nakikita mo naman, sa likod ng kanilang katanyagan at karangyaan. Nababalot ng lungkot ang kanilang puso. Tayo naman, mahirap lamang pero walang kaguluhan. Tahimik at masaya. That's not so true at all. Saway ni Linda, anong sinasabi mong masaya ang buhay natin o kung sino mang mahihirap? Hoy Maria, kung walang pera walang tao na masaya. Umayos ka nga. Hindi mo kasi naintindihan. Anong hindi ko naintindihan? Hindi mo naintindihan na sa panahon ngayon, pera na ang kailangan ng tao. Dahil lahat ay pera na ang gumagawa. O ano, kailangan ko pa bang isa-isahin ko, Maria? O sige, hindi na tayo lalayo pa, bakit ka na masuka na yaya rito sa Maynila kahit ang nais mo naman ay makapag-aral pa? Asik ni Linda. Because of love, simpleng sagot ni Maria. Anong love-love ang sinasabi mo? Ang sabihin mo labhag ang dating natin kinaginang Estrella pag hindi ka nakabayad sa utang natin. Labhag is both a Visayan and Ilonggo term which means pasa. Example, anong nangyari sa braso mo? Bakit may pasa ka? Sigurong mapuno tayo sa pasa ng bunganga ng babaeng iyon. Umismid si Linda. Kaya, Insan Maria, magpakatoto nga tayo. Pera pa rin ang mahalaga kaya sa film pera ako ikaw na lang sa team mahirap kinikilig na sabi ni Linda. Pinandilatan ni Maria si Monica. Shut up, Linda. Alam mong hindi naman talaga iyan ang ibig kong sabihin. You literally said, because of love, yes Linda, yes love. Iyan ang nagtulak sa akin para mamasukan na maging yaya, mababaw lang kasi ang pag-intindi mo kaya ganon. Kung hindi dahil sa pagmamahal ko sa kanila, wala akong pakialam sa problema nila sa pera. So, pera nga. Ang dahilan. Malawak na ngumiti si Linda. Simplehan na lang natin okay, ang punto ko lang naman.
Hindi na bale ang mahirap basta nakaraos sa araw-araw, kesa naman. Mayaman ka nga sobrang yaman, pero hindi nagkaunawan, magulo at naliligalig ang kalooban, hindi masaya. Iyon ang ibig kong sabihin, inikutan ni Maria ng mata ang pinsan. Na malakas namang tumawa, and I'll say, amen to that. Sumang-ayon na lang ang buntis nang makita niya ang seryoso na mukha ni Maria. Ikaw naman, hindi na mabirol sambit ni Linda na naging seryoso na rin. Nakita nila na pabalik na sa loob ng mansion ni na Madam Luz, Monica at Eman. May ba ako Maria, bakit hindi mo sinabi kahapon ang tungkol sa ama ni Robert? Ani Linda. Dahil una, hindi naman siya sumagot sa tanong ko. Tinitigan lang niya ako at tinalikuran na. Pangalawa, kahit na magkamukha pa sila ni Robert as in carbon copy, pwede pa rin siyang mag-deny at sabihin na baka doppelganger siya ng taong hinahanap ko. Pangatlo, anong sasabihin ko kay Robert? Basta ko na lang sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ama, gayong never naman na pinag-uusapan natin ang tungkol sa kanyang ama. Hindi ba awkward? Mahabang litanya ni Maria. Kasi, inisip ko ang confession ni Robert kagabi nang kami na lang dalawa sa silid namin. Ang kanyang ina, si Mommy Monica, I don't know, but Robert, he was telling me that he wanted to meet his father. And I think he wanted. Linda hesitated. What? Sana lang daw magkita sina Mommy at Solly Carlos, hindi ba Carlos iyong pangalan ng ama no Robert? Maria nodded. Parang gusto yata ni Robert na nagkausap muna sila ng kanyang ama, at magkausap na rin sina Carlos at Monica bago siya magpakasal kay Eman. Siguro gusto ni Robert na walang magiging problema kung sakasakali na may nararamdaman pa si Nano. No, hindi tayo dapat mag-isip ng ganyan Linda, umiling na sabi ni Maria. But what if, may pag-ibig pa nga sina Carlos at Monica sa isa't isa? What if, anong ibig mong sabihin, hindi seryoso si Monica kay Eman? Hindi naman sa hindi seryoso. Baka mas matimbang pa rin si Carlos ikumpara kay Eman. Baka pag magkita sila at ma-realize nila na mahal pala nila ang isa't isa't. Na, after all this time, sila pa rin ang para sa isa-isa. Ang gulo hindi ba pag nagkataon? Nagkibit balikat si Linda. Ngumisi si Maria. O, kundi natauhan ka na. Mas magulo ang buhay ng mga mayayaman, ang daming sakit ng loob, whereas poor people only thought about finding food for that particular day. And that was it. Nanlaki ang mata ni Linda. Are you mocking at me? No, just proving a point. Bahala ka, Maria. Nagkataon lang na maraming problema na pinagdaanan sina Grandma at Mommy, pero at the end of the day, magkakasundo at malulutas nila ang problema. Pero ang mga mahihirap, hindi na nga nalutas ang problema, wala pa ring pera kinabukasan. Samantalang ang mga mayayaman, kahit may problema man sila malutas man ito o hindi ang pera nila hindi basta-basta mauubos, pero ang pasensya, shut up, okay. Naningkit si Maria. Minsan kasi ang oo din itong pinsan niya. Gusto ko lang malaman mo Madam Linda, hindi nabibili ng pera ang ligaya, makahulugan niyang sabi. Kaya para sa akin, mas mainam na manatili tayong masaya at maligaya kahit walang pera. Ang pagmamahal sa pera ang siyang pinagmulan ng kasamaan. Naniwala ka naman. That's just a horrible thing to say for someone who is working here but just to provide for her family and give them the best, good life. Habang ang iniisip ninyo ay kung paano mapaganda ang buhay ng pamilya. Para sa akin pera pa rin ang nangunguna sa lahat. Sa batas, mas lamang ang kapangyarihan. Pero pagdating sa pera, pera pa rin ang nangunguna. Okay, let's agree to disagree. Sinulyapan ni Maria ang puno na iyon. Bakit kaya malakas ang kutob niya na may tao sa ibabaw ng puno? Ngunit wala naman siyang makita tao na bumaba. The stillness of the birds are enough to determine may tao nga at may mangyayari kanina bago pa man dumating ang istorbong si Linda ay nakita niya ang paggalaw ng mga sanga ng punong kahoy na iyon. Hihintayin mo ba ang asawa mo rito? Balik na ako sa kambal. Baka magising na ang mga iyon. I'll come with you. Tahimik pumasok ang dalawa sa loob mula sa veranda. They might be thinking differently, pero iisa pa rin ang masasabi nila. They're lucky to have their husband, na nagkataon na mayaman at gwapong-gwapo. An ideal man for someone who is beautiful enough to make the first time.